Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay susuriin natin ang paksang, ang pag-ihi at kalusugan ng bato. Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Hayaan ninyong magtanong muna ako, mayroon ba kayong kakilala na tulad ng dalawang taong ito? Yung isa, laging may hawak na tumbler at wala pang 5 minuto matapos uminom ay kailangan ng tumakbo sa banyo. Biro ng mga kaibigan niya para daw siyang gawa sa tubig. Yung isa naman, parang cactus sa disyerto. Maghapon nakaupo, nanonood ng TV o naglalaro ng tong-its, pero hindi umiinom ng tubig at hindi rin pumupunta sa banyo. Sabi ng marami, malakas siguro ang bato niya. Ako si Dr. Javier Santos. Sa dinami-dami ng pasyenteng nakita ko, libo-libo na siguro sila. Sa bawat konsultasyon, bukod sa mataas na blood sugar at problema sa thyroid, ang isa sa pinakamadalas na tanong ay tungkol sa pag-inom ng tubig at pag-ihi. Marami ang palihim na nagtatanong, "Dok, bakit po pag-inom ko ng tubig, naiihi na ako agad? Mahina na po ba ang kidneys ko?" Mayroon din namang nagsasabi, "Dok, bihira po ako umihi sa isang araw, ibig sabihin po ba malakas ang kidneys ko?" Sa totoo lang, ang sagot sa tanong na ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala ninyo. Hindi lang ito tungkol sa mismong bato, kundi sa kalidad ng inyong buhay sa susunod na 20 o 30 taon. Dito sa Pilipinas, tinatayang aabot sa 7 milyon ang may chronic kidney disease, CKD, noong 2021. At ang bilang ng mga nangangailangan ng dialysis ay patuloy na tumataas bawat taon. Ang nakakalungkot, marami sa mga trahedyang ito ay nagsimula sa isang maliit na nakasanayan lamang. Ngayon, gusto kong magtanong sa inyo, kung kayo yung tipo na unang nabanggit, yung inom lang ng inom at takbo agad sa banyo, paki-type ang 1 sa comment section. Kung kayo naman yung pangalawa, yung maghapon hindi umiinom at hindi naiihi, paki-type ang 2. Kahit ano pa man ang sagot ninyo, sa susunod na 30 minuto, sisikapin kong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng paraan dahil sa likod nito ay maaaring nakatago ang sikreto ng inyong katawan na hindi ninyo napapansin. Saan nga ba galing ang ihi? Ang pabrika sa loob ng ating katawan. Para maintindihan natin ito, kailangan nating balikan ang pinakapangunahing tanong, paano nabubuo ang ihi? Marami ang nag-aakala na ang tubig na iniinom ay iikot lang sa katawan at lalabas na bilang ihi. Isa itong malaking pagkakamali. Ang katawan ng tao ay hindi isang simpleng tubo. Ito ay maihahalin tulad sa isang sopistikadong pabrika ng kemikal. Bawat patak ng tubig na pumapasok ay dumadaan sa masusing proseso ng pagsasala bago mapagdesisyonan kung mananatili ba ito o ilalabas. Alam nyo ba na 60% hanggang 70% ng ating katawan ay binubuo ng tubig? At ang tubig na ito ay may mahahalagang tungkulin para sa sirkulasyon ng dugo, pag-regulate ng temperatura ng katawan, pagdadala ng nutrisyon at pag-aalis ng mga dumi at basura sa katawan. Ito ay parang isang malaking ilog na nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng ating katawan. Ang nagsisilbing water treatment plant ng ilog na ito ay ang ating dalawang bato o kidneys. Ang dalawang ito na parang butil ng munggo ay mas maraming ginagawa kaysa sa inaakala ninyo. Magugulat kayo sa numerong ito. Ang bato ng bawat isa sa atin ay sumasala ng humigit kumulang 180 litrong dugo araw-araw. Ano ang katumbas ng 180 litro? Katumbas ito ng 79 bote ng malaking soft drinks o 3 hanggang 4 na punong bathtub. Naalala ko ang isang pasyente, nang marinig niya ito, nanlaki ang mata niya at sinabing, "Dok, hindi po ba mapapagod ang kidneys ko niyan?" Ngumiti ako at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mas matalino ang kidneys mo kaysa sa inaakala mo." Yung 180 litrong likido na iyon, sa medisina, tinatawag itong primary urine. Pero hindi lahat ito ay ilalabas bilang ihi dahil may pangalawang proseso pa ang bato, ang reabsorption o muling pagsipsip. Habang dumadaloy ang primary urine sa mga maliliit na tubo sa bato, renal tubules, 99% ng tubig, kasama ang glucose, amino acids at iba pang mahahalagang sustansya ay muling sinisipsip pabalik sa dugo. Para itong isang matipid na katiwala na tinitipon ang lahat ng kapaki-pakinabang at itinatapon lang ang tunay na basura. Kaya sa huli, mula sa 180 litro, pagkatapos ng masusing pagpili, humigit kumulang 1.5 litro na lang ang natitira at ito na ang nagiging ihi na inilalabas mula sa pantog. Kaya makikita ninyo, bawat patak ng ihi ay produkto ng masusing pagpili ng ating mga bato. Dala nito ang lahat ng sikreto ng metabolismo ng ating katawan. Kung may problema sa pag-ihi halimbawa,
Biglang dumalas o dumalang, nag-iba ang kulay, o may bula na hindi nawawala, malamang na ito ay isang babala mula sa sopistikadong sistemang ito ng pagsasala. Sa aking propesyon, napakarami kong nakitang kaso na dahil sa pagbabalewala sa mga maliliit na senyales na ito, kalahati na ng kanilang bato ang sira ng matuklasan. Ang bato ay isang napakatiising organ. Kadalasan, kailangan munang masira ang 50% nito bago magpakita ng malinaw na sintomas. Kaya kapag naramdaman ninyo na may mali, baka huli na ang lahat. Kaya napakahalaga na matuto tayong obserbahan ang kalagayan nito sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na detalye. Uri 1. Inumihi senyales ba ito ng mahinang bato? Balik tayo sa unang tanong. Ang pag-ihi agad pagkatapos uminom, mabuti ba ito o masama? Unahin natin ang unang grupo, yung mga takbo agad sa banyo pagkatapos uminom. Sa totoo lang, kadalasan, hindi ito masamang bagay. Hindi mahina ang inyong bato. Sa katunayan, maaaring ito ay isang senyales na mabilis itong tumugon. Bakit ko nasabi ito? Una, magkakaiba ang laki ng pantog ng bawat tao. May mga taong sadyang maliit ang kapasidad ng pantog, marahil ay kaya lang mag-imbak ng 200 ml. Mayroon din namang sensitibo ang mga nerbiyos sa dingding ng pantog. Konting ihi pa lang, nagpapadala na agad ng signal sa utak para sabihing kailangan mo ng umihi. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng malaki o maliit na tiyan. Normal lang na pagkakaiba-iba sa pisyolohiya. Pangalawa, kung mabilis kang uminom ng tubig o sapat na ang tubig sa iyong katawan, bibilisan ng bato ang trabaho nito para mapanatili ang balanse ng likido at hindi masyadong malabnaw ang dugo. Agad nitong ilalabas ang sobrang tubig. Ito ay nagpapakita na normal ang function ng iyong bato at mabilis itong tumugon para itong isang masipag na security guard na agad pinapalabas ang mga hindi kailangan para hindi sila magtagal sa loob. At kung ikaw ay bata pa o madalas mag-ehersisyo, mabilis ang iyong metabolismo, kaya normal lang na mabilis kang maihi pagkatapos uminom. Pero bilang doktor, kailangan kong ipaalala sa inyo na may ilang sitwasyon na dapat bigyang pansin. Impeksyon sa daluyan ng ihi, urinary tract infection o UTI. Kung bukod sa mabilis na pag-ihi ay kaunti lang ang inilalabas mo at may kasamang hirap, hapdi o mainit na pakiramdam, hindi na ito simpleng straight pipe. Ito ay maaaring senyales ng UTI. Ang bakterya ay nagdudulot ng iritasyon sa dingding ng pantog, kaya pakiramdam mo ay lagi kang naiihi kahit wala namang gaanong laman. Huwag itong ipagwalang bahala at magpatingin agad sa doktor. Problema sa gabi. Kung sa gabi ay kailangan mong bumangon ng 3, 4 o higit pang beses para umihi at naapektuhan na ang iyong tulog, maaaring ito ay overactive bladder kung saan ang mga kalamnan ng pantog ay kusang gumagalaw. Para sa mga kalalakihang 50 taong gulang pataas, karaniwan itong sanhi ng lumalaking prostate, benign prostatic hyperplasia o BPH. Habang tumatanda, lumalaki ang prostate at naiipit nito ang daanan ng ihi na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi, hirap at pakiramdam na hindi naubos ang ihi. Diabetes, ito ang pinakamadalas kong makita sa klinika at ang pinakakailangan bantayan. Kung bukod sa madalas na pag-ihi ay lagi ka ring nauuhaw kahit inom ka ng inom at bumababa ang iyong timbang ng walang dahilan, mag-ingat. Ito ay maaaring maagang senyales ng diabetes. Bakit nagiging madalas ang pag-ihi sa diabetes? Dahil kapag masyadong mataas ang asukal sa dugo, hindi na ito kayang bawiin lahat ng bato, kaya tumatagas ito sa ihi. Ang asukal ay parang espongha na humihigop ng tubig, kaya napipilitan ang katawan na maglabas ng maraming ihi. Para itong isang sirang dam na patuloy na umaapaw. Kaya, ang mabilis na pag-ihi ay hindi problema sa ganang sarili. Ang mahalaga ay kung may kasama itong ibang sintomas. Kung mabilis ka lang umihi pero walang sakit, lagnat, pagkauhaw o pagbaba ng timbang, malamang ay ayos ka lang. Ibig sabihin, mabilis at masipag ang iyong bato. Pero kung mayroon ng mga nabanggit kong sintomas, mangyaring magpatingin sa ospital para maagapan. Uri 2. Ang cactus bihirang uminom, bihirang umihi. Mas malakas ba ang bato? Ngayon, pag-usapan natin ang pangalawang grupo, yung mga bihirang uminom at umihi. Sa totoo lang, bilang doktor, mas nag-aalala ako sa kanila. Marami akong nakitang pasyente na dahil sa ganitong ugali ay nauwi sa dialysis. Bakit? Unang dahilan, kulang sa tubig. Maraming tao, lalo na ang mga may edad na, ay hindi mahilig uminom ng tubig. Minsan, sinasadya nilang bawasan para hindi na kailangang laging pumunta sa banyo. Ang iba naman,
tulad ng mga jeepney o tricycle driver, ay nagtitiis na hindi uminom para mas marami silang mapasakay. Kapag kulang sa tubig ang katawan, para mapanatili ang sirkulasyon ng dugo at presyon, naglalabas ang utak ng antidiuretic hormone na nag-uutos sa bato na piliting bawiin ang tubig. Dahil dito, ang ihi ay nagiging matingkad ang kulay, parang tsaa. Kung laging ganito, ang mga dumi, tulad ng calcium oxalate at uric acid sa ihi, ay nagiging masyadong konsentrado at madaling mamuo na siyang nagiging kidney stones. Isipin ninyo ang isang ilog. Kapag kumonti ang tubig, namumuo ang putik at nagiging bato. Naalala ko ang isang pasyente, si Mang Berto, isang jeepney driver. Para kumita ng mas malaki, pumapasada siya mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at halos hindi umiinom ng tubig maliban na lang kung kakain. Isang gabi, namilipit siya sa sakit. Dinala siya ng asawa niya sa ospital. Sa ultrasound, nakita kong may 5 o 6 na bato sa kanyang kidney. Nang matanggal ang mga bato sa operasyon, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Dok, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang ako nagpumilit kumita ng malaki para hindi ko danasin ang ganitong hirap." Pangalawang dahilan, pagpipigil ng ihi. May mga taong kapag nananalo na sa baraha o nasa kasagsagan ng panonood ng teleserye ay nagpipigil ng ihi. May mga nakakatanda rin na naniniwalang ang pagpipigil ng ihi ay senyales ng lakas. Pero ito ay lubhang mapanganib. Kapag matagal na naiipon ang ihi sa pantog, nagiging lugar ito para sa pagdami ng bakterya na maaaring magdulot ng cystitis o urethritis infection sa pantog at daanan ng ihi. Ang mas malala, kung masyadong mataas ang presyon sa pantog, ang ihi na may bakterya ay maaaring bumalik pataas sa bato na magdudulot ng pyelonephritis infection sa bato na direktang nakakasira sa bato. Bukod dito, ang laging pagpipigil ay parang pag-inat sa isang lastiko. Mawawala ang pagkaelastiko ng mga kalamnan ng pantog. Kapag gusto mo ng umihi, baka hindi mo na ito mailabas, na tinatawag na urinary retention. Pangatlong dahilan, humihinang bato. Ito ang pinakamasaklap. Kung marami ka namang iniinom na tubig pero bihira kang makaramdam na naiihi at kapansin-pansin na nabawasan ang dami ng ihi mo, kasabay ng pamamanas ng binti, kapag pinindot ay may marka na hindi agad bumabalik o pamamaga ng talukap ng mata sa umaga, huwag itong balewalain. Ito ay maaaring senyales na humihingi na ng tulong ang iyong bato. Ibig sabihin, hindi na nito kayang maglabas ng tubig. Ang tubig ay naiipon sa mga tisyo ng katawan at nagiging manas o edema. Ang chronic kidney disease ay nakakatakot dahil ito ay tahimik. Kapag napansin mo ang mga sintomas, baka 30% na lang o mas mababa pa ang gumagana sa iyong bato. Kaya, sa pangkalahatan, mas malusog ang maayos na pag-ihi pagkatapos uminom kaysa sa matagal na hindi pag-ihi. Pipo, paraan para malaman kung malusog ang iyong bato. Checklist sa bahay. Paano mo malalaman kung malusog ang iyong bato nang hindi pa pumupunta sa ospital? Narito ang 5 simpleng paraan na maaari mong gawin sa bahay. I-save ninyo ito sa inyong cellphone. Tingnan ang kulay at amoy ng ihi. Ang normal na ihi ay dapat kulay light yellow at malinaw, parang mahinang tsaa. Kung ito ay matingkad, malamang kulang ka sa tubig, uminom agad. Pero kung kahit uminom ka na ay madilaw pa rin, o naging pula, parang tubig na pinaghugasan ng karne, o kulay toyo, magpatingin agad sa doktor. Maaari itong senyales ng dugo sa ihi, hematuria, o iba pang seryosong problema. Amuyin din. Kung may matapang na amoy, maaaring impeksyon. Kung amoy nabubulok na prutas, baka ito ay sintomas ng diabetic ketoacidosis. Tingnan kung may bula. Normal lang na magkaroon ng bula na mabilis ding mawawala. Pero kung mapansin mo na ang bula ay maliliit, siksik, at parang bula ng beer na hindi nawawala kahit 10 o 20 minuto na, ito ay tinatawag na proteinuria. Ibig sabihin, sira na ang salaan ng iyong bato at nakakalusot na ang protina na hindi dapat. Ito ang isa sa pinakamaaga at pinakamalakas na ebidensya ng sira sa bato. Tingnan kung may manas. Edema. Dahil ang bato ang naglalabas ng tubig, kung sira ito, maiipon ang tubig sa katawan. Tuwing umaga, tingnan sa salamin kung namamaga ang talukap ng inyong mata. Sa hapon o gabi, pindutin ang bahagi ng bukong-bukong o ang buto sa harap ng binti. Kung may naiiwan na marka, ito ay piting edema, isang tipikal na senyales ng sakit sa bato o puso. Tingnan kung laging pagod at maputla. Bukod sa pag-filter,
Ang bato ay gumagawa rin ng hormone na tinatawag na erythropoietin, EPO, na nag-uutos sa katawan na gumawa ng red blood cells. Kapag sira ang bato, kulang ang utos na ito na nagiging sanhi ng anemia. Kung lagi kang nanghihina, masakit ang balakang, walang lakas, maputla, at hirap mag-concentrate, at kahit anong tulog mo ay pagod ka pa rin, huwag isiping dahil lang ito sa pagtanda. Maaaring ito ay senyales na ng paghina ng bato. Sukatin ang presyon ng dugo. Ang high blood pressure at sakit sa bato ay magkaugnay. Sinasaktan ng alta presyon ang maliliit na ugat sa bato. Kapag sira naman ang bato, nahihirapan itong maglabas ng tubig at dumi na nagpapataas din ng presyon ng dugo. Kung wala kang history ng alta presyon pero bigla itong tumaas, o kung dati ay kontrolado pero biglang hindi na, ipasuri ang iyong bato. Kung mayroon kang dalawa o higit pa sa mga nabanggit, huwag nang mag-atubili. Magpatingin sa isang doktor kahit para lang makasiguro. Ang tunay na pag-aalaga sa bato, mga simpleng gawi, panghabambuhay na biyaya. Dahil napakahalaga ng ating bato at tahimik lang itong nagtatrabaho, paano natin ito mapoprotektahan? Hindi kailangan ng mamahaling gamot. Ang tunay na pag-aalaga ay nasa pang-araw-araw na pamumuhay. Tamang pag-inom ng tubig. Ang isang adult ay inirerekomendang uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw, pero dapat itong hati-hatiin. Uminom ng paunti-unti, pero madalas, mga 100,200 ml bawat inom. Ang pag-inom ng tubig ay parang pagdidilig ng halaman. Kung ibubuhos mo ang isang balding tubig, aagos lang ito at hindi masisipsip ng ugat. Dahan-dahan para masipsip ng maayos. Pero paalala, kung mayroon kang heart failure o nagdadialysis, sundin ang payo ng iyong doktor tungkol sa dami ng tubig na dapat inumin. Bawasan ang asin. Ang pagkaing Pilipino ay madalas na may hidden salt, bagoong, tuyo, daing, mga instant noodles, at processed foods. Ang sobrang asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan na nagpapabigat sa trabaho ng bato at nagpapataas ng presyon ng dugo. Sikaping bawasan ang asin sa pagluluto at kumain ng mga sariwang pagkain. Kung makokontrol mo ang iyong salt intake sa 6 gramo o 1 kutsarita lang bawat araw, magpapasalamat sa iyo ang iyong bato. Huwag basta-basta uminom ng gamot. Nakita ko na ang napakaraming kaso ng acute kidney failure dahil sa pag-inom ng mga pain reliever na hindi nire-reseta o mga herbal supplement na hindi sigurado ang sangkap. Lalo na ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, ay kilalang nakakasira ng bato. Kung may arthritis o sakit ng ulo, magtanong muna sa doktor o parmasyutiko bago uminom ng gamot. Kontrolin ang tri-highs. Ang high blood sugar, diabetes, high blood pressure at high cholesterol ang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease sa Pilipinas. Ang mataas na asukal ay parang sirup na sumisira sa mga ugat ng bato. Ang alta presyon naman ay parang high pressure hose na sumisira sa filter nito. Ang pagkontrol sa mga ito ang pinakamagandang proteksyon para sa iyong bato. Inirerekomenda sa mga 50 taong gulang pataas na magpasuri ng dugo at ihi kada 6 na buwan. Maging aktibo, iwasan ang pagpupuyat. Ang ehersisyo ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at metabolismo. Kahit paglalakad lang ng 30 minuto araw-araw ay malaking tulong na. Ang pagtulog mula 11 p.m. hanggang 3 a.m. ang golden hours para sa pag-repair ng katawan. Huwag magpuyat, umihi kapag naihi. Huwag pigilan ang pag-ihi para lang sa trabaho, laro o panonood. Mukhang simple ang 6 na ito, pero iilan lang ang nakakagawa. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi isang araw na gawain. Ito ay panghabambuhay na responsibilidad. Pangwakas na, mensahe mula sa inyong doktor. Mga kaibigan, sa totoo lang, bilang doktor, marami na akong nakitang pasyente na sana ay mas humaba pa ang buhay kung naging maagap lang sila. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Cardeng, 50 anyos, isang construction foreman. Laging abala sa trabaho, nagtitiis sa uhaw at pagod. Isang araw, bigla na lang siyang hinimatay sa construction site. Nang dalhin sa ospital, kidney failure na. Humawak siya sa kamay ko at sinabing, "Dok, buong buhay ko, nagtrabaho ako para sa pamilya ko. Ngayon, may pera nga, pero wala namang buhay na natira. Napakasakit nito para sa akin. Ang pera, kapag nawala, ay maaaring kitain ulit, pero ang kalusugan, kapag nawala, ay hindi na maibabalik. Pagdating sa katanghalian ng ating buhay, ang ating katawan ay parang isang makinang ilang dekada nang ginagamit. Normal lang na magkaroon ng pagkasira. Ang bato ang water filter ng makinang ito.
Tahimik itong nagtatrabaho, pero may hangganan din ito. Ang dapat gawin ay alagaan ito habang maaga, hindi yung aayusin lang kapag sira na. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi isang malalim na misteryo. Nakatago ito sa bawat pag-angat mo ng baso ng tubig, sa bawat pag-iwas mo sa maaalat na pagkain, sa bawat gabing hindi ka nagpupuyat, at sa bawat araw na kinokontrol mo ang iyong blood sugar at presyon. Hindi madali ang buhay. Noong bata pa, nagsikap tayo para sa pamilya at kinabukasan. Ngayon, huwag nating hayaang masayang ang lahat dahil sa huminang katawan, walang mas mahalaga kaysa sa kalusugan. Kaya sana, simula ngayon, mas mahalin ninyo ang inyong sarili. Uminom kapag nauuhaw, magpahinga kapag pagod, at umihi kapag naiihi. Huwag isakripisyo ang katawan para sa anumang bagay. Ang pag-aalaga sa iyong bato ay pag-aalaga sa iyong masayang pagtanda at ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya. Kung nakatulong sa inyo ang talakayang ito, o kung may kakilala kayong katulad ng mga nabanggit natin kanina, pakiiwan ng linyang kalusugan ang una sa comment section o pindutin ang like button at ibahagi ang mahalagang impormasyong ito upang mas marami pa ang makaalam. Ikalat natin ang tamang impormasyon tungkol sa kalusugan. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag mag-atubiling i-comment sa ibaba. Susubukan kong sagutin ang mga ito. Ang aming pinakamalaking hiling ay ang makita kayong malusog at masaya. Ako si Dr. Javier Santos, nagpapasalamat sa inyong oras. Sa huling yugto ng buhay, hindi paramihan ng pera ang labanan, kundi pahabaan at pagandahan ng buhay. Sabay-sabay tayong mamuhay ng malusog. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo.